Hello mga ka-offloader sa Pilipinas Market. Welcome back to my channel. Gawa tayo ng review ng mga electronics. So meron tayong nasilip dito si TIC, IMI, IOIN. So bakit napili natin yan? Kasi si IMI, mga TIC, yan sila yung most advanced ngayon na malaking volume. So kaya review natin to sila. So, bago ang lahat, balita muna tayo. PCI 6,275, up siya ng 0.46. Industrial Services ang nangunguna. So, dahil kay ICT, kaya umangat lang yan. Kung wala yan si ICT, baka bagsak yan, Pero sana tuloy-tuloy na. Iwan ko lang kasi may mga pangyayari naman dito sa gitna ng silangan. So, pag-usapan natin si TIC. Pero bago ang lahat naman ulit, huwag kalimutan mag-subscribe. Libre lang po naman to. Pakipindot naman dyan. Subscribe ka pa kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Napadaan to sa iyong channel, sa imong YouTube account. Uploader sa Pinas Market. So, si TIC. So, Sir TIC, Holdings. So, Certic Holdings, last nating review, nagawa natin siya ng review. Dito tayo hanapin nga natin TIC. Meron tayong nagawa diyan TIC. Yan TIC. 1 month ago, 2 weeks. So, meron tayong 2 weeks. So, na-review natin siya 2 weeks, si TIC. Meron ba dito? Ba't lumabas? Wala naman pala. Saan ba yun? Saan ba natin na-review yan? Si TIC. PPI, PSI. Basta mayroon dyan. So, dito yung last review natin, So, ganyan sabi natin, mag-konso-konso. Kasi bullish nga siya yung directing. So, talagang, lumipad. Pero, yun pa man, wala tayong hawak nito kasi hindi na tayo ng mga ganitong small cap So, pero nire-review pa rin natin para naman din kung sa iba na may hawak. So, ganun pa rin, bullish pa rin yung natin, na break niya itong channel. So, may tendency diyan na pwede siyang bumalik doon sa taas, itong 1.5. Sa ngayon, diyan lang muna pa rin tayo ang target price natin, 1.5, So, maganyan-ganyan, baka maganyan at magdibiritso. So, may nakita tayong dito, imbalance diyan Yun dito. Baga nahulog lang yan siya So, puro nagbintahan kagad, So, na-break niya yan. So, pwede namang move natin yung natin, channel dito. So, parang na yan, ito magdiretso to sa Dito may resistant ka sa 1.9 So, may posibilidad dyan na resistant mo yan dito. Tapos ito, meron dito, yan. So, kailangan nilang i-break yung 0.9 itong 0.9 para balikan yung nasa taas. So, kaya magganon-ganon yan si TIC ng presyo niya dyan. Ganyan, bago siya diretso doon sa 1.5. So, 1.5, may pag-asa yan. Target price naman na tingnan natin kay TradingView. Wala siyang technical na lang titingnan natin yung dito. May mga sell. Kasi pag may mga sell na technical dito sa kanyang 0.97 to 1.56. So, maari kasi yung pupuntahan niya balikan niya yan Pag ganyan, liquidity yung mga sell diyan sa taas So ganun pa rin, bullish pa rin tayo kay kasi murang-mura na 0.80 na siya nasa baba So ito yung kung may oras ka talaga, masipag ka maghanap, matimpuhan mo to siya ganun. Pero ang problema lang kasi dito sa pag hindi kaya ito ganong pinapansin ng mga foreigners to So si Sir TIC, wala naman siyang merong nagbinta. 7470, nagbinta siya kanina, Pero umangat Ayang, bininta niya, pero umangat. So, yun. So, that is TIC. So, sa ngayon ay bullish pa rin tayo.
So, bukas, Huwebes, Biyernes, so maaring pwede din yan mag-take profit. May mag-take profit na dyan, ano? So, baka may mag-ganon, baka mag-pullback. Kasi mag-take profit. Yung mga bumili dito, nakabili dito, siguro mga insider na ano, taga sa kanila lang din, may 30%, ano? So, maaring mag-take profit yan sila dyan. So, nag-trade siya ngayon ng 8 million. Yung malalaki-laki. So, next we have IMI. Si IMI din dito, advance din siya. Meron siyang 55 million na value, ano? 14% yung up niya. Malaki-laki. Kay IMI. So, si IMI, kailangan niya i-break itong mga ano diyan. So dito parang gumawa siya dito ng ano ito bullish ano yan cap. So nagawa na niya. So dahil cap yan, pwede siyang gumawa ng tawag yan, hawakan dito. So maaaring magkonsumo muna yan siya diyan bago siya lumipad doon sa taas, ano. Kasi ang cap kasi pag ganyan, bullish yan siya So ang target price niya diyan ginagawa itong lalim ng ano, dinadala yan doon sa taas. Itong lalim ng cap, dalhin yan. So tama yan yung nasa 10 na posibilidad na umangat sa 10 si IMI, Integrated Microelectronics. So mga electronics siya. So tingnan natin sa Trading View. Tingnan din natin yung ano niya, financial revenue. Medyo mababa sa 24, sa 25 walang na-report Earnings wala. Hindi maganda ang ano fundamentals. So electronics engaged in provision, electronics semiconductor, firms serve markets, blah blah blah. Mga geographic nandoon sila sa Japan. Ano pala to sila Marami palang ano siya outside ano. So pero mahina ang ano walang ganong. So sa ngayon ito yung ano ko nakikita ko sa kanya, bullish siya, gagawa siya ng cap pattern at ito meron din itong 14, pwede din yan Ano ba forecast ni Trading View? Meron ba siyang forecast? Wala siyang forecast ano. Strong buy lang siya. So bullish. So dito ka, may hawak ka dito, may tubo na yan, ano? Kung dito sa ilalim mo, may 226 na yan. Kung sino ka man yan nakabili dito. Duda ko, mga kasalalasan nagbibili dito, mga ano lang din, sa kanila lang siguro yan. Mga insiders, ano? Kasi IMI, so mayroong 4 million na foreigners. Meron pala din foreigners. So may mga nakatunog-tunog din. Siguro may mga ano yan. So yun ang ano natin kay MEI. Target niya is 10. Gumawa siya ng cap pattern. So IO naman, ayun. Meron siyang dividends. May bigay ng dividends. Maliit lang, 0.1. Pero at least meron. So isang bisis lang siya namigay sa isang taon, ano. So, ganon din to, bullish. Ang kanyang ginagawa, parang gumawa din siya ng pattern, ano, na cap. Yan, no. May ginawa siya, piso, mura pa siya. So, maaari na ang target price diyan ay itong lalim na to. So, maaari ano muna siya dito, ano bang nangyayari sa iyo? Mag-cap, gawa ng cap yan, mag-consolidation ano, bago siya mataw doon sa taas, pwedeng 2.5. Dahil meron tayong ano dito, meron resistant yan. So, pwede diyan ma-liquidate niya yung 2.5 si Ionic. So, target price, meron bang forecast dito sa mga ano, wala siya, bis buy lang. So, may sale na 1.45. So yun lang yung sale niya, 145. So nandito na So bullish plug, cap pattern. So pwedeng, cap pattern. So may posibilidad na umangat yan.
Diyan sa 2 pesos, si IOIN. Tingnan natin yung fundamentals niya, kung ano ba, kanyang fundamentals, revenue. Maganda naman pala, kumikita siya Maangat, revenue, earnings, walang na-report dividends. So, tumaas din dividends. Tapos, statistic, walang nasabing income statement, meron dito. Yan. So, revenue, kumikita sila, May kumikita naman ng yung kanilang mga, kasi mga, ano ba to? Electronics, perals, automotive, real estate, halo-halo. So, yan lang po ang ating review sa itong mga electronics. So, hindi ko gaano price action lang tayo, So, huwag kalimutan, hindi po to financial advice. Review lang to, At huwag kalimutan din mag-subscribe sa ating channel para naman lumago, marami tayong maabot. Maraming daghan salamat sa inyong tanan. Adios mi amigos, mi amigas, babus.